Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Lahat tayo sa mundo. Nagmamahal sa pamilya, kaibigan, o kahit sa partner man. Pero alam mo ba na may iba't ibang klase ng pagmamahal? Hi, ako nga pala si Neil. At ito ang kwento ng buhay ko. Kung paano ko natutunang umibig. At kung paano ko natutunang pakawalan ang taong minahal ko ng higit sa sarili ko. Simula pa lang, si Kim na talaga. Kababata, kalaro, kakampi sa habulan, at kaagaw sa candy. Kasama pa namin noon si Mark, yung tropang lagi may baon na kwento at kalokohan. Uy, Neil! Crush mo na naman si Kim, no? Kita ko yan nung nagbahay-bahayan tayo dati. Tigilan mo nga ako. Bata pa tayo nun. Kahit bata pa tayo, halata naman eh. Lagi mo siya binibigyan ng candy mo. Baliw. Candy lang? Gusto na agad? Bakit? Hindi ba ganun na din yun? Hindi nga. Mata ko lang talaga yun sa candy. Sus mo. Parang hindi nagpaparinig sa IG ah. Baliw. Manahimik ka na nga. Oh, anong chismisan yan? Ako na naman pinag-uusapan yun, no? Mga backstabber. Sino pa ba? Ikaw lang naman gusto na itong tropa ko. Ewan ko sa inyo. Puro kayo kalokohan. Lalo ko na niya. Diyos ko, huwag ka na nga magsasama dyan kay Mark. Alam mo namang maloko yan. Si Mark? Lalayuan ko? Laging nga yung sunod na sunod sa akin para pagtripan ako. Tara na nga. Samahan niyo na lang ako. Bili tayo ng milk tea. Siyempre, libre ni Mark. Grabe. Ako pa nga manlilibre. Tama lang yan. Ikaw lang naman malakas man-trip sa ating tatlo eh. Kaya bumawi ka naman. Ay, oo na, ako na. Lagi nyo na lang ako pinagtutulungan. Bakit di nyo na lang aminin na gusto nyo isa't isa? Ako? Aamin? Hindi, no? Pero, totoo. Gusto ko na talaga si Kim. Bata pa lang kami. Siya na talaga. Uy, Niel. Ako na lang magsasagot sa reflection paper mo. Basta libre mo ako milk tea mamaya. Grabe ka talaga. Gamit na gamit ako ah. Pero sige. Basta ikaw. Siyempre, alam mo naman, ako ang queen, ikaw ang loyal knight. Grabe kayo. Parang kayo na nga eh. Killing match. Kami? Best friends lang to, no? Oo na. Pero kung ako tatanungin, mas bagay kayo kaysa sa mga left team sa TV. Ay nako Trish. Huwag mo kaming gamitan ng teleserye logic mo. Ay, nako, Trish. Hanggang magkaibigan lang talaga kami ni Niel. Pero, sa likod na lahat ng biruan, may tinatago na palang nararamdaman. Ay, ang hirap magmahal ng kaibigan. Uy, Niel, pauwi ka na din ba? Uy, Kim. Oh, tara. Sabay ka na sa akin. Niel, may tanong ako sa'yo. Habang nag-aantay kami ng bus pauwi sa amin, may biglang tinanong sa akin si Kim. Ewan ko ba? Pero, kinabahan ako. Ano yun? Pangarap mo ba akong ligawan? Bakit mo naman natanong yan? Sabihin mo na sa akin. Pangarap mo ba akong ligawan? Tahimik ang lahat. Parang kami lang dalawa nandun. Kahit marami kami nag-aantay. Hindi kita liligawan, Kim. Kasi, matagal na kitang mahal. Mabuti naman. Kasi, matagal na rin akong umaasa eh. Hayop! Huminto yung mundo ko sa mga narinig ko. Alam niyo yun? Yung pakiramdam na pwede ka nang mamatay sa sobrang saya.
Grabe. I can't believe na pareho pala tayo na nararamdaman. All this time. Takot kasi ako nun. Alam mo na, baka mawala yung kung anong meron tayo. Matagal na rin kami ni Kim. College na kami ngayon. First year college na ako. IT. Si Kim naman, nursing. Magkaibang mundo, pero iisang puso. May mga minor subjects kami na sinadya namin kunin. Yung parehas na schedule para magkaklase pa rin kami. Kasama namin si Joy at Paolo. Classmates namin sa college. Ang sweet niyo talaga. Sa sobrang perfect yung dalawa. Baka kayo na rin endgame. Pag nagkatuluyan kayo, gusto ko maid of honor ako ah. Sure! Pero ikaw magtatali ng ribbon sa bouquet ko, ha? Deal. Pero dapat mag-propose na si Niel. Kalma lang. Darating tayo dyan. Akala ko, puro saya lang kami. Yung parang wala nang pipigil sa amin dalawa. Walang problemang hindi naayos agad. Pero, gaya ng hindi inaasahan, nagkasakit si Kim nung nasa third year na kami. Stage 3 na ang leukemia ni Kian. Pero may laban pa. Hindi pa ito ang dulo. Lalaban tayo. Tayong dalawa. Yeah. Kahit wala na ako, gusto ko, ikaw pa rin ang ending ko. Pagkatapos lumabas ng doktor, kaming dalawa na lang ni Kim yung natira sa room niya. Niel, alam mo bang natatakot ako? Bakit? Kasi, baka hindi ako mabot sa graduation natin. Huwag mong isipin yan. Aabot tayo. Sasabay tayo. Promise ko yan. Minsan, naiisip ko, kung sakaling hindi man, sana, maalala mo pa rin ako sa mga simpleng bagay. Yung mga araw na tumatawa lang tayo. Hindi lang kita maaalala, Kim. Buhay mo na ako. Ayokong iwan ka niya. Ayokong masayang lahat. Hindi ka mawawala. Lalaban tayo, di ba? Tayo to eh. Laban. Kahit wala na ako, ipagpatuloy mo yung buhay mo. Kasi kung ako ang papipiliin, gusto ko ikaw pa rin ang ending ko. Lumabang kami. Nag-chemo siya. Inayos ko schedule ko para maasikaso siya. Wala akong pakialam sa thesis o OJT. Ang mahalaga, siya. At isang araw, tumating siya sa graduation ko. Naka-wheelchair. Pero nakangiti. Congrats, love. Thank you, love. Ikaw naman next. Sabay naman tayo ah. Ako ang dahilan ng ngiti mo ngayon, di ba? Ikaw lang palagi. Gusto ko ng picture natin. Yung hawak mo yung diploma tapos yakap mo ako. Lagi kang kasama sa bawat tagumpay ko. Sa'yo to. After ilang months, gumanda kalagayan ni Kim. Parang bumalik yung dating Kim. Masayahin, malakas. Umabot pa kami ng 2 taon. Nagpropose ako sa kanya noong 24th birthday niya. Sa park kung saan kami unang naglaro bilang bata. Alam mo naman siguro kung gaano kita kamahal, di ba? Kung gaano kita pinili mula noon hanggang ngayon. Kim, will you marry me? Sino man ako para hindi tanggapin to? Yes, Niel, yes. Mula pagkabata hanggang pagtanda, ikaw ang gusto kong kasama. Pangarap ko to. Tayo, kasal, buhay. Everything felt perfect. Plans were set. Church booked. Dress ready. And invitations printed. Nagkanto na kami pareho sa araw na matagal naming inasam. Pero ilang araw bago ang kasal, naulit ang bangungot.
Biglang bumagsak ang katawan ni Kim. Inatake. Dinala agad sa ICU. 3 araw. 3 araw akong hindi natulog. Tinititigan ko siya habang tulog, habang lumalaban. Tiniis ko ang bawat tunog ng monitor, bawat oras na hindi siya dumidilat. At pagkatapos ng 3 araw, wala na siya. Akala ko, happy ending tayo. Akala ko, ikaw at ako hanggang dulo. Pero siguro, ito nga ang dulo natin sa mundong to. Pero sa susunod, Kim, pipiliin pa rin kita. Kahit ilang buhay pa. Hindi ko akalaing mawawala siya ng ganito. Alam mo, Mark, binigay niya lahat eh. Pati ang lakas niya. Para sa amin. At ikaw, binigay mo rin lahat. Hindi lahat makakahanap ng ganong klase ng pagmamahal. Akala ko, kaya ko. Akala ko, sapat ang pagmamahal para talunin ang tadhana. Pero minsan, kahit anong tibay, may darating talaga na hindi mo kayang labanan. At sa pagkawala niya, doon ko nalaman, ang tunay na pagmamahal, hindi natatapos sa I do. Hindi rin sa kabaong. Natatapos lang yun kapag nakalimot ka. At hindi ko siya makakalimutan. Mahal kita, Kim, hanggang dulo. At kung may natutunan man ako, ang pag-ibig hindi lang tungkol sa saya. Hindi lang sa tamis, kundi sa tibay, sa sakripisyo, sa pagtanggap na minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kailangan mong bitawan. Hindi dahil sa waka, kundi dahil yun ang kailangan. At sa bawat taong minamahal natin, may alaala tayong dinadala. Alaalang hindi binubura ng panahon, ng distansya, o ng kamatayan. Buhay pa rin siya sa puso ko, sa bawat tawa, sa bawat luha, sa bawat alaala. Hanggang sa muli, Kim. Hanggang sa susunod na buhay. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.